Mr. Silent Channel please. Please don't skip the ads. Kabanata 4051 Huwag pansinin. Ye Fan, hindi niya alam kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya, ngunit walang duda na ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Magkasabay. Interesado sa pag-aayos. O ito ba ay tadhana? Sa totoo lang, hindi naniniwala si Ye Fan na makalkula ni Su Qingzhou ang lahat ng kanyang mga karanasan sa katapusan ng mundo. Dahil masyadong nakakamangha ang linya ng tadhana at ang pagkakakilanlan ng mga kalahok. Masasabi lamang na ang ikot ng sanhi at bunga, mabuti at masama ay magbubunga sa huli. Kung hindi niya pinansin si Qingzhou na nabuli sa simula, o walang magandang intensyon na tulungan siyang mahanap ang kanyang karanasan sa buhay at pumunta sa library para maghanap ng mga materyales. Kung gayon ay hindi malalaman ni Ye Fan ang nakaraan ng Qingming sect at Yina. Bakit hindi ka nagsasalita? Pagtataka ni Yina. Nag-isip sandali si Ye Fan, at pagkatapos ay nagtanong, may anak ka ba? Ang halatang nanginginig ng paulit-ulit ang kalansay. Ikaw, paano mo nalaman? Sino ka? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay, huwag kang kabahan, hindi ako mali siya, nagkataon lang. Kilala ko ang anak mo. Matagal na nakatayo doon si Yina, pagkatapos ay sa sobrang tuwa, hinawakan niya ang braso ni Ye Fan. Kamusta ang anak ko? Okay lang ba siya? Nabuli ba siya? Si Yina ay hindi na maaaring manatiling walang malasakit, kahit na siya ay naging buto, hindi niya maitago ang kanyang nag-aapoy na pagmamahal sa ina. Sumimangot si Ye Fan at hinintay na kumalma si Yina ng kaunti bago niya sinabi, hindi madali ang kanyang paglaki, ngunit malakas na siya ngayon at sinusubukang mabuhay. Buhay. Buhay siya. Ibinaba ni Yina ang kanyang ulo at bamulong, oo, paano siya mabubuhay ng maayos, ngunit at least buhay siya, ang ganda talaga. Bagamat walang luha, alam ni Ye Fan na umiiyak na si Yina. Sino ka sa batang iyon? Tanong ni Yina. Hindi ito itinago ni Ye Fan, at maikling ikinwento kung ano ang nakilala niya kay Qingjun at kung ano ang alam niya. Kung hindi ko sinuri ang impormasyon tungkol sa Qingming sect, hindi ko talaga malalaman ang tungkol sa iyo. Hindi ko inaasahan na pagkatapos mong mawala, napunta ka sa lugar na ito. Curious na tanong ni Ye Fan, ano ang nangyari sa Qingming sect noon? Natahimik si Yina saglit bago siya nagsabi, sa totoo lang, tama talaga ang nahanap mo. Ang pagkamatay ng Qingming sect ay dahil sa sibil na alitan. Lumalabas na si Yina ay isang mahusay na anak ng Diyos. Natanggap niya ang napakataas na proteksyon na ipinagkaloob ng Diyos ng kamatayan na si Ner, at itinuturing na pinakanamumukod tanging santo sa ilan sa mga madilim na sekta ng Diyos ng kamatayan. Gayunpaman, ginawa ng tadhana ang mga tao, ngunit umibig si Yina sa isang lalaki sa simbahan. Noong una, ang mga mananampalataya ng masasamang Diyos ay hindi umiwas sa pag-ibig at pagkakaroon ng mga anak. Ngunit si Yina ay talagang nakatanggap ng napakaraming mga gantimpala mula sa Diyos ng kamatayan, at ang Diyos ng kamatayan na si Ner ay matagal nang itinuturing siyang nakakulong. Talagang may kasamang ibang lalaki si Ina, na nagpaparamdam sa Diyos ng kamatayan na si Ner ay pinagtaksilan. Upang maparusahan ang aking pagtataksil, ang Diyos ng kamatayan ay pilit akong inokupahan isang gabi. Hindi lamang iyon, ngunit ginawa niya ako sa kabaliwan at pinatay ang mga tao ng Qingming sect, kasama ang aking kasintahan. Wait until I wake up. That time, nalaman ko na buntis ako ng anak. Dahil sa akin, nakapatay ako ng napakaraming tao. Gusto kong wakasan ang aking buhay kasama ang batang ito, ngunit ang bata ay walang kasalanan. Kaya, nanganak ako pagkatapos ng bata, pinili kong magpakamatay. Masakit na sinabi ni Yina, ngunit sa sandaling magpakamatay ako, pagsisisihan ko ito. Hindi ko talaga kayang tiisin ang anak ko, at kapag namatay na ako, katumbas ito ng pagkahulog muli sa mga Diyos ng kamatayan. Iyong kamay. Upang patuloy akong pahirapan, hindi hahayaan ng Diyos ng kamatayan na tuluyang magwakas ang buhay ko. Pinananatili ako rito, para sa mga koleksyon nito, mga larawang inukit, araw-araw. Sinabi na kapag ang susunod na tao ay lumitaw na humalili. Ako, maaari akong talagang mamatay. Hindi mapigilan ni Ye Fan na magulat nang marinig niya ito. Ibig mong sabihin. Ang panig ni Qingjun, ang anak ni Ner, ang Diyos ng kamatayan. Bagamat nag-aatubili si Yina, tumanggaw siya. Natigilan si Ye Fan, hindi nakakagulat, kahit na narinig ko na ang mga undead ay malakas sa pisikal, si Qingjun ay talagang may talento. Lumalabas, iyan ang seryosong, anak ng Diyos. Kaya lang, para sa mga masasamang Diyos na ito, marami silang ginagawang pambubuli at pambubuli sa mga babae, kaya marami silang anak, at wala silang pakialam sa ganoong maliit na lalaki. Sa katunayan, kung hindi nagpakita si Ye Fan, ang panig ni Qingjun ay namatay na. Ako ang gumawa ng mali at pinahirapan ang bata ng hindi mabata na kapalaran. Hindi maitago ni Yina ang sakit at pagsisisi sa kanyang emosyon. Ye Fan, salamat sa pagtulong sa kanya. Umiling si Ye Fan at sinabing, hindi ito malaking bagay. Kahit na nahihirapan si Qingjun, siya ay mabait, matyaga, at magiging isang talento. Ikaw ay hindi ko maintindihan. Simula pa noong unang panahon, ang mga undead ay hindi pa namamatay ng mapayapa. Ang kaawa-awang anak ko, wala man lang kaluluwa, wala man lang pagkakataon na maglinang.
Ikinuyong ng mahigpit ni Yina ang kanyang mga kamay, kasalanan ko ang lahat. Wala itong silbi. Hindi siya nito mapoprotektahan. Napabuntong hininga si Ye Fan at tinapik si Yina sa balikat. Hindi ka sinisi ni Qingjun. Dala niya ang token ng King Ming, at natural na nasa puso kanya. Kapag lumabas ako, sasabihin ko talaga sa kanya na hindi mo siya pinabayaan, at nanganak ka ng buong tapang. Kinuha mo siya. Natigilan si Yina nang marinig ang mga salita. Go out. Do you really think you can go out? Sa tingin ko hindi na kailangang lumabas. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, hindi ko planong mag-aksaya ng oras sa lugar na ito. Natahimik sandali si Yina, pagkatapos ay nagsabi, orihinal, ang iyong buhay o kamatayan ay walang kinalaman sa akin, hindi ko kailangang masaktan ng Diyos ng kamatayan para sa iyo. Pero, ikaw ang benefactor ng anak ko, kung matutulungan kita, ayos lang. Walang magawa si Ye Fan, nakatingin sa mukhang hindi talaga alam ni Yina kung paano lalabas. Okay lang, ako na mismo ang mag-iisip ng solusyon. Iyan ang sinabi ni Ye Fan, ngunit nang makaupo si Ye Fan, siya ay nahulog muli sa isang dead end ng pag-iisip. Umupo si Yina sa isang tabi at tumigil sa pagsusulat, na parabang tumutulong siya sa pag-iisip ng paraan. Ye Fan, paano mo nahanap ang lugar na ito? Biglang tanong ni Yina. Ito ay hindi malaking bagay, hindi mo ba sinabi na nakatagpo ka ng ilang tulad ko? Naturally, natagpuan ko ang lugar na ito batay sa ilang mga pahiwatig, sabi ni Ye Fan. Hindi ito pareho. Umiling si Yina at sinabing, ilang mga golden rays ang nakilala ko dati. Hindi sila pumunta sa sahig na ito, gumala lang sila sa labas. Ikaw ang unang makakahanap ng lugar na ito, malamang na ang labyrinth sa labas lamang ay maaaring makawasak sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ito ang katapusan ng mundo, ang lahat ay magtatapos, at ang mga puwersa sa labas ay hindi makakatulong. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabing, may kapangyarihan ako ng isang emperador, ngayon mo lang nakitang hinati ko ang rebulto, ang ginamit ko ay. Dati si Yina ang pinakamahusay na naniniwala sa kamatayan. Siya ay isang malakas na tao, at ang kanyang karunungan ay likas na mataas. Matapos ang simpleng pagpapaliwanag ay naintindihan naman agad ni Yina. Iyon lang. Nandito ka, at makikita mo pa rin ang panloob na landas ng lahat. Nakita ni Ye Fan na tila may iniisip si Yina, kaya hindi siya nagmamadali at tahimik na naghintay. Saglit na nag-isip si Yina at sinabing, may isang detalye na hindi ko pinansin noon, ngunit noong binanggit mo ito, naalala ko ito. Ano ito? Sabik na tanong ni Ye Fan. Kabanata 4052 mga panuntunan. Sinabi ni Yina, nakakatwiran na dahil ang lahat ay titigil sa katapusan ng mundo, kung gayon dapat ay tumigil na ako sa pag-iisip tungkol dito noon pa man. Bagaman halos hindi ako nagkaroon ng kapangyarihan ng Star God noong buhay ko, narito, ang primordial spirit ng malakas na Star God ay narito. Ang mga eskultura ay makikita kahit saan. Kaya, tiyak na hindi dahil sa sarili kong kapangyarihan kaya kung panatilihin ang aking mga iniisip. Dati, iniisip ko rin ang problemang ito, pero naisip ko lang na hindi ako napigilan ng kamatayan, kaya inisip ko na lang. I've always been alive. Ngunit ngayon ay naiisip ko ito, anong paraan ang ginamit ng Diyos ng kamatayan upang matiyak na hindi ako biglang hihinto tulad ng iba. May ideya si Ye Fan, ibig mong sabihin, ang Diyos ng kamatayan na sinil ay palaging sumusunod sa kanya. May koneksyon ka ba? Napakaposible, dahil si kamatayan lang ang hindi maaapektuhan ng kamatayan. Idinagdag ni Yina, mayroon pang ang mga undead na lumilipad na dragon dito. Bagaman hindi sila makapag-isip, ngunit palaging dala nito ang mga eskultura na nakakalat sa iba't ibang lugar ayon sa isang tiyak na pattern. Karamihan sa mga undead na dragon na ito ay manipulahin din ng Diyos ng kamatayan sa ilang paraan. Nang marinig ito, naunawaan ni Ye Fan. Ibig sabihin, sa parehong oras na manipulahin ng Diyos ng kamatayan ang lugar na ito, nag-iwan talaga ito ng koneksyon sa Diyos nito. Ito. Parang isang pares ng hindi nakikitang mga kamay, na gumagamit ng hindi mabilang na mga sinulid, upang kontrolin si Yina at ang mga undead na dragon. Tumango si Yina at sinabing, at least sa tingin ko, pero dahil hindi ko makita kung talagang nag-e-exist, kaya, hula lang. Isang salita para magising ang nangangarap. Oo. Ito ay talagang walang katuturan. Kung ang katapusan ng mundo ay static, paano makokontrol ng Diyos ng kamatayan na siner ang lugar na ito? Yina, may gusto akong hilingin sa iyong pahintulot. Huwag kang mag-alala, wala akong pakialam. Alam mo kung ano ang sasabihin ko. Tanong ni Ye Fan. Ito ay walang iba kundi ang gustong pumasok sa isip ko. Sabi ni Yina. Tumango si Ye Fan, sa katunayan, kumpara sa undead na lumilipad na dragon, si Yina, isang kaluluwang nakatali sa Diyos ng kamatayan, ay malinaw na mas malamang na makahanap ng isang pambihirang tagumpay. Hindi hinahayaan ng kamatayan na matapos ang buhay ni Yina, ibig sabihin ay hindi niya kayang bitawan si Yina. Pag-ibig man o puot, it's a tie. Kung mahahanap mo ang thread na humahantong sa kaisipan ng kamatayan ng Diyos. Kung gayon may posibilidad ng isang pambihirang tagumpay. Sinabi ko na, imposibleng magpapansin ako sa ibang tao. Pero ikaw ang benefactor ng anak ko. Ang tanging magagawa ko lang para sa batang iyon ngayon ay tulungan ka. Umupo si Yina at hinubad ang kanyang hood, inilantad ang mga kalansay ng mga buto.
Halika, gagawin ko ang lahat para makipagtulungan sa iyo. Nang makita ito, hindi nag-atubili si Yefan na gamitin ang wuswang para suriin ang lahat ng espiritual na enerhiya ni Yina. Saglit niya itong sinuri noon, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang tuklasin ito ng malalim. Ito ay ang pagpasok sa panloob na mundo ng isang estranghero, ang mabuti, ang masama, ang naaalala, at maging ang nakalimutang nilalaman ay mahihiwalay. Isa rin itong napakalaking proyekto na nangangailangan ng maraming pagsisikap. Kung hindi pa tuluyang binitawan ni Yina ang kanyang mga depensa, hindi magiging madali para kay Yefan, na nawala ng kanyang cultivation base, ngayon. Sa harap ng mga mata ni Yefan, unti-unting lumitaw ang mga eksenang hindi pa nakikita. Oasis ng disyerto, maliit na bayan, maayos na pamilya, pinakamamahal na batang babae. Masayang buhay, ngunit sa isang hukbo upang paksay ng mga bandido ay ganap na nawasak sa labanan. Ang dagat ng apoy, ang mga bangkay, ang dugo, ang mga iyak, ang tumatagos na puso. Ang batang babae ay walang magawang makita na ang hukbo ay nagtulak sa krimen ng pagnanakaw at pagpatay sa mga gangster. Ninakawan nila ang kayamanan at sinalanta ang batang babae na walang panlaban. Pagkatapos ng sunog, ang batang babae ay naiwan sa dagat ng buhangin. Ang batang babae ay nasa wasak at malapit ng mawalan ng malay. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim ang nagligtas sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang anino ng kamatayan, dumating at nawala. Pumasok ang batang babae sa isang hindi pamilyar na organisasyon, at ang kanyang mga talento ay dinala sa laro. Unti-unting lumakas at lumakas ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso. Ang Diyos ng kamatayan ay nagbigay sa kanya ng isang marangal na pagkakakilanlan, at pinahintulutan din siyang matagumpay na Year-Okan ang kanyang mga dating kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ng kabaliwan, ito ay isang malungkot na gabi, walang katapusang kahungkagan. Sa oras na iyon, isa pang lumitaw, na nagbigay sa kanya ng init. Biglang natuklasan ng babae na ang Diyos ng kamatayan ay tila ibinigay sa kanya ang lahat, ngunit hindi ito nakapagparamdam sa kanya ng init. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang mga yumaong kamag-anak, at nagsimula siyang makaligtaan ang lasa ng tahanan. Ngunit nang matanto niya ang lahat ng ito, dumating muli ang Diyos ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, ginawa ng kamatayan ang ginawa sa kanya ng mga halimaw na iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, nabaliw ang babae. Pinatay niya ang kanyang minamahal at pinatay ang sarili niyang kasama. Ito ay isang parusa, ang parusang kamatayan para sa kanyang pagtataksil. Naging nanlumo at masakit ang ekspresyon ni Yefan, halatang hindi niya ito sariling karanasan, halatang napakaraming malupit na bagay ang kanyang naranasan. Gayunpaman, dahil sa malalim na pag-unawa sa kaluluwa ni Yina, maraming emosyon, imposibleng sabihin kung kanino sila kabilang. Yefan, wala na ang lahat. Miss ko na ang anak ko. Biglang nagbago ang anyo ni Yina mula sa isang kalansay pabalik sa orihinal nitong anyo. Iyan ang mabait na mukha ng isang ina, wala siyang hinanakit sa nakaraan, tanging pasasalamat at ginhawa. Nagulat ang kaluluwa ni Yefan, pinatatag niya ang kanyang isip, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghuhukay ng mas malalim. Unti-unti, natuklasan ni Yefan ang mga tipak ng enerhiya na kinakatawan ng Diyos ng kamatayan na si Ner. Natatakot ako, kahit ang Diyos ng kamatayan mismo ay hindi alam, ang kung ano ang gagawin mo ay mag-iiwan sa mga bakas na ugat na ito. Tanging si Wushuang, si Yefan lang, ang makakapag-ayos sa kanila. Sa sorpresa ni Yefan, nang inaayos niya ang enerhiya ng Diyos ng kamatayan, hindi niya namamalayang nakakuha siya ng malalim na pag-unawa sa takbo ng enerhiya ng lumikha na ito. Kaya, ang ilan sa mga impormasyong nakuha niya mula kay Domots ay may kaugnayan dito. Ang Domots ay isang uri ng paggalaw ng natural na buhay, habang ang Ner ay isang uri ng katahimikan ng lahat ng bagay. Ilipat. Pa rin. Ang isip ni Yefan ay pumipintig, parang nahihilo. Naiintindihan ko. Ang mundo sa mata ng lumikha ay talagang hindi na mahalaga at enerhiya. Dahil ang lumikha mismo ay maaaring lumikha ng mga bagay na ito. Sa makatuwid, ang lahat ay hindi pangkaraniwan, at ang kanilang pananaw ay talagang mas nakatuon sa estado. Ang isang butil ng buhangin ay napakaliit. Ito ay ganap na naiiba kapag nakasalansan sa mga bundok, condensed sa mga planeta, at kahit na walang hanggan mundo. Ngunit kung ito ay nakakalat, mayroon pa ring hindi mabilang na mga buhangin. Sa asensya, ang lahat ng bagay ay nananatiling pareho, tanging ang estado na kanilang kinalalagyan. Ang ginagawa ng mga creator ay baguhin ang estado ng kung ano ang nilikha at kung ano ang orihinal na naroon. Kung tutuusin, bukod sa maalamat na dragon, malamang na walang manlilikha na kayang lumikha ng lahat. Pero creator pa rin sila, bakit? Dahil nakikita nila ang tunay na, mga tuntunin ng laro, sa mundo. Dahilan, napakasimple. Gustong talagang matutunan at gamitin ang hanay ng mga panuntunang ito, ilang taon na ang dumaan sa mga edad. Yina. Salamat. Binuksan ni Yefan ang kanyang mga mata, isang taos puso at nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Naputol ang kabanata 4053. Parang nawala si Ina saglit. Ang iyong mga mata ay isang bagay na hindi ko pa nakikita. Tila mayroon ka ng paraan para makaalis. Tumango si Yefan, ngunit sa kasamaang palad, sa kakayahan ko ngayon, hindi ako sapat para alisin ka rito.
Huwag kang mag-alala, ang buhay ko ay matagal nang walang halaga. Ngayon ito na ang parusa sa ginawa ko, napakalma ng tono ni Yina, walang kahit katiting na kasinungalingan. Ano ang masasabi mo? Masasabi ko ang panig ni Qingjun, tanong ni Ye Fan. Matapos magnilay-nilay si Yina saglit, isang kalansay na mukha ang tila nagpakita ng magiliw ng ngiti. Sabihin sa batang iyon na mahal ko siya. Natahimik si Ye Fan, at muling tumango, sasabihin ko sa iyo. Kailan mo gustong umalis? Ngayon na. Ayaw nang maghintay pa ni Ye Fan, para hindi na managinip pa sa gabi. Yina, baka masakit para sa'yo ang maghintay. I'm sorry. Huwag kang mag-alala, para sa akin, kahit na ang sakit ay isang espesyal na kasiyahan. Alam ni Ye Fan na walang silbi ang magsalita ng marami sa sandaling ito. Kung siya ay may sapat na kakayahan, kailangang muling pagsamahin ng mag-ina, upang mabayaran ang tulong ni Yina. Nagsimula muli si Wu Xuang, at nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan ng itim at gininto ang apoy. Sa pagkakataong ito, pamilyar na siya sa daan, at pagkatapos na makapasok sa espiritual na mundo ni Yina, bigla niyang nakita ang konteksto ng pagmamanipula ng Death God na sinil sa mundong ito. Kung nasa Ye Fan ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maaari niyang puwersahang wasakin ang mundo. Gayunpaman, mayroon lamang siyang uswang ngayon, kaya maaari lamang siyang maglakad sa daanan, at hindi niya mapipilit ang bundok na basagin ng Jade. Ang mga ugat na ito ay parehong daan papasok at labasan. Katumbas ito ng keyhole ng mundong ito. Karaniwan, si Ner lang ang makakagawa ng mga opening na ito, at siya lang ang nakakaalam kung paano buksan ang lock. Natatakot ako na si Ner mismo ay hindi akalain na may makakahanap ng labasan na ito mula sa loob. Ngunit dahil sa mga kontekstong ito, lahat sila ay nakaugat sa espiritual na mundo ni Yina. Ang sapilitang pagpasok ni Ye Fan ay nangangahulugan na ang kaluluwa ni Yina ay patuloy na tinutusok. Ang sakit na ito ng pagpunit mula sa loob ay natural na nagpalungkot kay Yina. Si Yina ay pumulupot sa lupa, ngunit hindi siya gumawa ng anumang ingay, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa isang kisap mata, nawala ang figure ni Ye Fan sa dulo ng mundo. Dragon Blood Free Tribe, isang dagat ng dugo. Ang mga labi ng hindi mabilang na mga hayop at mga undead na halimaw ay nakatambak sa mga bundok. Halos kalahati ng mga gwardya sa lugar ng sagradong puno ay nasira, at ang iba ay halos sugatan. Kung hindi dahil sa dalawang malalaking pormasayon na binabantayan ni Long Exi, na nagpoprotekta sa karamihan ng mga sibilyan, mas hindi maisip sa oras na ito, kung gaano karaming buhay ang napatay. Hindi pa tapos. Kinaweya ni Belfinger ang kanyang matatalim na kalmo, pinunit ang bilang ng mga halimaw na hindi niya kilala. Inihayag na niya ang kanyang orihinal na mukha, ang kanyang itim at puting buhok ay kinulayan ng dugo ng hayop. Kung hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya ng haring ito, ang grupo ng mga halimaw na ito ay nakahiga at naghihintay na patayin. Ito ang mga high-level na halimaw, paano mo ito nahihina? Naka-recover na si Bar sa tabi niya. Maging isang malaking demonyong Diyos, 12-12 metro ang taas. May 8 bahagi ng mga paa, ang bawat bahagi ay parang isang malaking talam, at ang sariling mga kamay ni Baal ay mga malalaking espada din na nagniningas sa mahika. Sila ang mga pagkakakilanlan ng lahi ng demonyo, tanging si Long Exi at ilang tao lang ang nakakaalam. Kaya't sa simula, inihayag nila ang kanilang tunay na katawan at natakot sa maraming angkan. Hiniling sa amin ng foster father na sundin ang Sword God, ngunit paano ang Sword God? Mukhang may problema talaga tayo, sana makatagal si Uncle Kyun. Lumingon si Nolan at sinabing, Chanshuan, Juan, malakas ka, tulungan mo pa ang mga elder. Napag-alitan si Belfinger, sa tingin mo ba ay maaari tayong maging abala? Kung wala ka, ang pagbuo ng tiyangang ay hihina. Anong gagawin mo? Pupunta ako sa lugar ni Master para makita. Bagamat hiniling ni Nolan kay Ye Kyun na mag-ingat, naramdaman niyang tila namamatay si Ye Kyun, at nababalisa pa rin siya. Damn it! Ang kayang na ito ay talent din. Si Belfinger ay malapit nang magsuka ng dugo. Sinuntok ni Nolan ang 2 undead na dragon at sumugod sa tuktok ng templo. Guru. Sa oras na ito, si Ye Kyun ay kasing manipis ng kahoy na panggatong, at ang kaluluwa ng dragon na nakasalikop sa templo ay naging lubhang mahina at manipis. Nawalan ng kaunting banal na liwanag ng nakaraan ang malabo na mga mata ni Ye Kyun. Bakit ka nandito? Bilasan mo. Master. Dapat pumunta ka rin. Dapat ding maging immortal si Young Master Ye. Magiging maayos siya. Sa mundong ito, walang tunay na kawalang kamatayan, kahit na hindi sila mamatay, napakaraming buhay na mas mabuti kaysa kamatayan. Mahina ang boses ni Ye Kyun, ang mga tao sa templong ito ay napakalakas. Kung hindi ako tumambangan ng maaga at umatake ng palihim, imposibleng mahuli sila. Mamamatay na ako. Malapit na silang suportahan at hindi na mamamatay. Malapit na silang suportahan. Mga aksyon, hindi ka nila ipapahiya, ngunit kung mananatili ka sa akin, tiyak na mamamatay ka, napangagat ang ngipin ni Nolan. Guru, huwag mong kalimutan, ito ang aking bayan, at mas dapat akong manatili sa templo kaysa sa iyo. Hindi sumagot si Ye Kyun, ngunit isang malaking pagkabigla sa buong katawan niya. Ang kaluluwa ng Qinglong ay kumikislap at umiwas. Kaagad, ito ay naging 10,000 asul na ilaw, at ang immortal na Dragon Soul Chain ay gumuho. Paft!
Nagsuka si Ye Kyun ng dugo, at ang kanyang maputlang kutis ay ganap ng abo. Kahit na ito ay ang kakayahan sa pagbawi ng 8 Tribulations Asher Dragon, ito ay labis na na-overdraw, at ito ay walang kapangyarihan na magpatuloy. Xinglong, bakit hindi mo ituloy? Hindi ba't ang kaluluwa ng dragon ay immortal? Direktang lumitaw si Breed sa hindi kalayuan, nakatayo sa tuktok ng templo, at ang kanyang mga mata ay malamig at nanunuya. Ibinaba ni Ye Kyun ang kanyang mga talukap at hinihingal, hindi makasagot. Ikaw, naramdaman ni Nolan na dahil sa isang uri ng pang-aapi mula sa isang superior, hindi siya makapagsalita ng maayos. Ang pakiramdam na ito ay mas desperado kaysa kapag kaharap si Ye Fan. Gusto mo pa bang bumawi? Masyado ka bang nag-iisip? Ang isa pang boses ay direktang lumitaw sa likod ng master at apprentice ni Ye Kyun. Si Severin, ang Diyos ng sakit, ay nagtatago sa dilim. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Ye Kyun, dahil lang sa internal injury na natamo niya, nagsimula siyang makadama ng 100 beses na sakit. Master. Napabulalas na lang si Nolan, ngunit nalaman niyang ang ilang maliliit na sugat sa buong katawan niya ay nagsimulang sumakit ang galit. Ang sentro ng grabidad ni Nolan ay hindi matatag, at siya ay gamulong pababa mula sa templo sa kahihiyan. Kuko, tama, nagsanib puwersa kaming tatlo, bakit ang daming effort? Sobrang nasiyahan si Breed. Ang asol na dragon na iyon, dapat ay interesado ka, di ba? Ipaubaya mo na sa iyo. Ang figure ng Diyos ng kamatayan ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Ye Kyun. Nang makita ang eksenang ito, nakilala ni Nolan kung sino yun, dahil kumpara kina Breed at Severin, ang imahe ni ang Diyos ng kamatayan, ay malawak na kumalat. Ikaw ang ereheng Diyos. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit si Ye Fan ay nasa krisis, at kung bakit si Ye Kyun ay nahaharap sa napakalaking kaaway. Ito ay hindi isang antas ng paligsahan sa lahat. Sobrang baliw. Nang hindi na hinintay na makabawi si Nolan mula sa pagkabigla, naglunsad na si ng isang makamulto na tawag kay Ye Kyun, Master. Umungol si Nolan, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ito, tila kapaki-pakinabang ang mga salita ni Nolan. Ang Diyos ng kamatayan na si ay umiling-iling, at ang puwersa ng kamatayan na pinakawalan niya ay nag-ambala. Kabanata 4054 sa sandaling ito. Nell, ano bang nangyayari sa'yo? Ang 8 magnanakaw ay hindi man lang makatingin kay Xinglong. Tanong ni Bridal. Ngunit nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang mga kamay ni na nakayakap sa kanyang ulo. Paos na umungol si kamatayan, at ang madilim na kapangyarihan ng kamatayan ay patuloy na umaagos palabas mula sa ilalim ng kanyang madilim na hood. Tila hindi mabilang na mga napinsalang kaluluwa ang nabalisa. Anong nangyayari? Natarante sina Breed at Severin, at pagkatapos ay tumingin silang lahat sa templo. Kasabay ng mahabang dagandong ng sword intent, isang black gold sword intent ripple ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ito ang Diyos ng espada. Hindi ba siya pumasok sa katapusan ng mundo? Paano pa siya nagising? Hindi pinapayagan ng dalawang masasamang Diyos na maunawaan, ang lupa ay nagsimulang yumanig ng marahas. Ngunit sa pagkakataong ito ang pagkabigla ay iba sa mga nauna, ang mga lokasyon ay nakakalat, at hindi mabilang na mga bagay ang malapit ng lumabas sa lupa. Sa gitnang plaza ng Dragon Blood Tree Tribe, 10,000 nakaligtas na mga angkan ang nakatuklas din na may mali. Elder, ito ay sword intent. Ang mga matatanda ng angkan ay tumingin kay Singer. Hindi pa nila naramdaman ang gayong nakakatakot na espada. Anong meron? Ang bigat ng espada ko. Ang mga espada sa kamay ng maraming eskrimador ay nagsimulang sumuwi, nanginginig, at gustong bumitaw at lumipad. Naramdaman ni Singer ang kanyang mahusay na espada at nanginginig. Isang hindi kapani-paniwalang tingin ang lumitaw sa isang gwapong mukha, at ang kanyang mga mata ay dilat. Ito ay hindi ordinaryong sword intent. Ito ba? Is it legendary? Emperor-level sword intent. Ang mga matatanda ay natigilan, Emperor-level sword intent. Umiiral ba talaga ang bagay na iyon? Sa wakas buhay na ako, sabi ni Belfinger na may nakakagaan ng ngiti. Sa mga mata ng isang pares ng nagtataka at hindi mapalagay, ang malawak na tribo ng puno ng dugo ng dragon ay 12-12 ng milya ang layo, at may patuloy na payat na mga anino sa lupa, na lumalabas sa lupa. Tingnan mo. Ito ay isang espada. Ang sinaunang mundo ng Aslan, hindi ko alam kung ilang pagbabago ng kabihasnan ang pinagdaanan nito. Ang pagbibinyag sa hindi mabilang na mga digmaan ay nagdulot din ng hindi mabilang na matutulis na mga talam na nabaon ng malalim sa lupa. Ngunit ngayong gabi, ang milyon-milyong at 10-10 milyong blades na ito ay tila nakakaramdam ng isang tawag mula sa kung saan. Iyan ay mula sa pinagmulan ng espada, ang patutunguhan ng espada. Ang tawag ng Panginoon ng mga espada. Ang lumilipad na mga espada, na siksikan at tumatakip sa kalangitan at ulap, ay parang daan-daang milyong bayani, na nagtitipon sa direksyon ng templo mula sa lahat ng direksyon. Lahat ng mga espada, anuman ang laki, sukat, hugis. Gaano man katagal ang lumipas, ilang taon ng pagguho. Lahat sila ay tila ipinanganak na muli, at kasabay ng paghukay sa kanila, nagpakita sila ng isang matalim na liwanag ng espada sa kanilang buong katawan. Ang lumilipad na espada, na nagninangas sa apoy ng itim na gintong espada, ay nabasag ng isang suntok, kahit anong uri ng halimaw ang dumaan. Ang mga humaharang sa espada ay mamamatay.
Sa isang iglap, nabaligtad ang sitwasyon, at 10,000 mga Auslan ang nagsaya at nagsaya. Tumingin si Singer at ang iba pa sa direksyon kung saan papunta ang mga espadang ito, at biglang may naintindihan. Pwede bang? Si Mr. Ye. Mr. Ye ay isang Emperor-level swordsman. Lahat ay nakaramdam ng goosebumps sa kanilang buong katawan. Ano ba itong Qinglong powerhouse na ito? Isang nakakaalam ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Singer, hindi ako nagkamali. Sa sandaling ito, napansin na nina Breed at Severin sa templo ang isang mali. Hindi maganda. Ang batang ito ay makakatakas mula sa katapusan ng mundo, hindi ba dapat? Simon, mag-ingat tayo, mukhang masama talaga ang batang ito. Kasalanan ng matandang Qinglong ang lahat. Kung hindi dahil sa pagkaladkad niya. Masyadong delikado, Terra na. Isang mapagpasyang desisyon ang ginawa ni Severin, kung tutuusin, silang tatlo ay mga creator, well-informed, hindi reckless. Ang sword intent na inilabas ni Ye Fan sa sandaling ito ay halatang iba sa dati. Sa orihinal, ang layunin ng espada ni Ye Fan ay maaaring makasakit sa kanila, ngunit ngayon ay mas mapanganib na. Hindi na kailangang ipagsapalaran nilang mawala ang kanilang mahusay na posisyon upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Dam. Ang Diyos ng kamatayan Ner ay galit na galit. Kahit na siya ay isang masamang Diyos, itinuring niya ang kanyang sarili na mas malakas kaysa sa karamihan ng mga pangunahing Diyos. Sa harap nito, ang anumang Azure Dragon Vermilion Bird ay koleksyon lamang nito. Sa katapusan ng mundo, ito ang tanging master. Ngayon, may mga taong makakatakas mula sa katapusan ng mundo ng mag-isa. Ito ay walang alinlangan na isang sampal sa mukha, at ang dignidad na ipinagmamalaki ng Diyos ng kamatayan ay ganap na nawasak. Gusto ko siyang mamatay. Hindi siya mabubuhay. Hindi nakinig si Ner sa payo ng iba pang dalawang Diyos, at muling lumawak ang mundo ng kamatayan, na bumabalot sa buong templo. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na gintong espada ang layunin, tulad ng isang baliw na dragon na pumupunit sa kadiliman, umuungal sa patay na mundo. Ang mundo ng kamatayan na katatapos lang ay tuwirang tinusok. Sword, God, ungol ni Ner na may walang katulad na puot. Sa templo, hinawakan ni Ye Fan si Tai Chu, at gumaling ang kanyang mga sugat. Ang walang kapantay na layunin ng espada ay sumasakop sa buong katawan, na bumubuo ng isang layer ng hindi nagkakamali na proteksyon sa katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang itim na gininto ang nagninengas na mga mata, at ang pagpaslang na layunin ay nahayag, na parabang kaya niyang sunugin ang lahat ng bagay sa mundo. Charm, sakit. Walang makakapigil sa aking espada, kasama na ang kamatayan, hindi makapaniwala ang tatlong masasamang espiritu sa kanilang narinig. Kahit na para sa isang Emperor-level swordsman, ito ay masyadong mayabang. Isang malakas na espiritual na alindog ang agad na bumalot kay Ye Fan. Ang mahabang purple na buhok ni Breed ay naging hindi mabilang na makamandag na ahas, bumubuga ng makamandag na ambon patungo kay Ye Fan, kumagat palayo. Ngumisi si Ye Fan sa kanyang puso, ito ang gusto niya, ang tatlong lalaking ito ay hindi tumatakas. Sa harap ng hindi mabilang na makamandag na ahas, hindi umatras si Ye Fan ngunit sumusulong. Isang tibak ng hamog na nagyelo at malamig. Ang itim na kabayo ay nag-swipe palabas, at ang lahat ng espiritual na pag-atake ay direktang binasag saan man ito dumaan. Sa simula, nilaslas niya si Breed gamit ang isang espada, nalaman lamang na ito ay isang after-image lang. Ang katawan ni Breed ay lumitaw na ng mahigit 100 metro sa likod ni Ye Fan. Kahit na matagumpay na nakapasok si Ye Fan sa threshold ng creator, hindi ito nangangahulugan na ang ibang creator ay magiging immune sa lahat ng pag-atake laban sa kanya. Ginawa pa rin ni Breed si Ye Fan na gumawa ng maling paghatol sa pamamagitan ng kanyang ilusyon sa pag-iisip. Haha, sabi ko, hindi ko ito maputol, gaano man kalakas ang espada. Mapapangiti na sana si Breed, ngunit nakita niyang biglang nawala ang figure ni Ye Fan. Sa isang kisap mata, ginamit talaga ni Ye Fan ang kanyang sword intent para lumipat, nakasandal sa lumilipad na espada sa hangin, at nagpakita sa likod niya, at ang espada ay naglaslas pa. Sumigaw si Breed, ang kalahati ng kanyang katawan ay direktang nahati, at ang isang braso at isang paa ay agad na nasunog ng espada. Noon lang niya napagtanto na bagamat epektibo ang mental attack kay Ye Fan, ang epekto ay ganap na hindi sapat. Ganap na magagamit ng Ye Fan ang absolute speed advantage para makabawi sa time difference na ginawa ng Breed. Sa sandaling ito, isang hindi nakikitang anino ang lumitaw sa likod ni Ye Fan. Ang karayom, na napakaliit na halos hindi makita, ay tumusok sa likod ni Ye Fan. Ang katawan ng Diyos ng espada. Hinihintay ni Ye Fan ang sandaling ito. Ang taong ito na si Severin ay sobrang tuso, at hindi pa siya nalantad. Para mahuli siya, hintayin mo lang siyang makalapit ulit. Ang higanteng Diyos ng Black and Gold Sword Intent na nakatayo sa langit ay direktang binalot si Severin ng isang malakas na Sword Intent. Dahil sa lumalawak na Sword Intent, ang saksak ni Severin ay hindi umabot sa katawan ni Ye Fan. Kabanata 4055. Ang itim na anino na iyon ay nakakulong sa katawan ng Sword God. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na si Severin, na may hawak na itim na karayom, ay napakaliit, parang butil ng buhangin. Siya ay itim na itim sa buong katawan, tulad ng isang maliit na bacterial virus, ngunit ang tulad ng isang pocket-size na tagalikha ay maaaring magpadama ng sakit sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Nawawala ang sword intent pero parang wala itong malakas na epekto kay Severin.
Sa kabaligtaran, si Severin ay naglabas ng hindi mabilang na pinong itim na karayom at sinulid, tulad ng hindi mabilang na itim na mga capillary, na ipinamahagi sa isang mata, at mabilis na kumalat sa buong katawan ng Sword God. Sword God, hayaan mo akong makiramay sa iyo. Isang masasamang ngiti ang pinakawalan ni Severin. Kaagad pagkatapos, isang matinding sakit ang kumalat sa loob at labas ni Yefan, at maging ang kanyang primordial spirit. Saglit na nagnganga ang mga ngipin ni Yefan, at pagkatapos ay napagtanto na naipasa sa kanya ni Severin ang sakit mula sa layunin ng espada sa pamamagitan ng katawan ng Diyos ng espada. Bilang master ng sakit, hindi nagdurusa si Severin dahil sa sakit, maaari niya itong baliwalain ng lubusan. Tunay na hindi madaling makakuha ng kalamangan laban sa gayong walang sakit na kalaban. Gayunpaman, para kay Yefan, hanggat maaari niyang matukoy ang lokasyon ng Severin, magiging madali ito. Ang katawan ng Sword God ay agad na binawi, at ang sakit ay nawala din. Matagumpay na nakatakas si Severin sa saklaw ng Sword Intent, ngunit nalaman na nagsimulang mag-freeze ang paligid ng oras at espasyo. Instant na kawalang hanggan. Si Yefan, sa kaharian ng lumikha, ay talagang isang asul na dragon ng siyam na kalamidad sa isang kahulugan. Sa oras na ito, magagamit niya muli ang kapangyarihan ng oras, na talagang madaling gamitin. Noon lang napagtanto ni Severin na nakatutok siya sa Sword Intent ni Yefan noon, ngunit nakalimutan niya na ang kabilang partido ay may Asher Dragon skill. Ang pinagmulan ng puot. Nang makitang na-freeze siya sa oras, binalot ni Severin ang kanyang sarili sa isang kulay ube kulay abong-ambon. Ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga paakit ay naging pangit na parang bangungot na mga halimaw, na nagtatagal sa paligid. Masyadong maaga itong ini-swipe ni Yefan, at mag-swipe na sana ng Morning Glory, gamit ang isang espada, ngunit nalaman niyang hindi tama ang sitwasyon. Mabilis niyang isinara ang kanyang mga kamay, nakasimangot at nakatayo sa nagyayelong espasyo oras. Hey, Sword God, matalas ka pa rin. Sumimangot si Breed, sa tingin mo ba naghihintay ako sa mga Diyos, at mapapatay mo ako kapag sinabi mong pumatay ako? Kung dudurugin mo ang pinagmumulan ng sakit, maaaring hindi mahulog si Severin, ngunit ang buong tribo ng Dragon Blood Tree, hindi mabilang na tao mamamatay ka sa sakit. Nang marinig ito, binago ni Nolan, Singer, at hindi mabilang na iba pang mga tao mula sa tribo ng Dragon Blood Tree ang kanilang mga ekspresyon. Ito ang kapangyarihan ng lumikha. Isang Diyos ang bumagsak, 10,000 buto ang nalanta. Kahit na mamatay ka, kailangan mong magdala ng hindi mabilang na mga tao upang ilibing kasama mo. Sa isang kaaway at tatlo, hayaan kang mabuhay, dapat kang makontento, at gusto mo kaming patayin, huwag magbiro. Sabi ni Breed, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng purple evil light. Biglang, 10,000 aslan na mga tao, lalaki, babae at bata, lahat ay lumuhad sa lupa. Maliban kay Nolan at ilang iba pang mga bituing Diyos at mga master ng gintong lakas na maaaring lumaban, ang lahat ng mga tao ay direktang kinokontrol. Nakita mo na ba? Kung hindi dahil sa kabaitan ng mga Diyos, ang mga taong ito ay nagpakamatay na ngayon. Mapayapa ang lahat, tapos na ang usaping ito, kung masunog ang lahat ng jade at mga bato, ang kapus palad, ay maaaring hindi tayo. Itinuro ni Breed ang isang maikling distansya. Si Ner, ang Diyos ng kamatayan na naghihintay ng pagkakataon. Ang Diyos na ito ng kamatayan ay galit na galit. Maaari nitong kitilin ang buhay ng buong tribo ng Aslan anumang oras. Sigurado ka ba, gusto mong ipagpatuloy ang laban? Ang kapaligiran ay pinigilan sa sukdulan. Si Nolan, Singer, at iba pa. Lahat ay tumingin kay Yefan na kinakabahan. Ang isang pag-iisip mula kay Yefan ay maaaring pumatay ng hindi mabilang na tao sa isang iglap. Parang exaggerated, pero normal lang talaga. Ang mga mortal na digmaan ay magpapadugo ng libu-libong milya, hindi banggitin ang labanan ng buhay at kamatayan ng mga Diyos. Master, balik ka lang. Magkakaroon tayo ng pangmatagalang plano. Mahinang sabi ni Ye Kyun pagkatapos makabawi ng kaunting lakas. Tumingin si Yefan sa haggard na matanda. Tito Kyun, nagsumikap ka. Umiling si Ye Kyun, ngunit may bahid ng pagkabalisa. Lalong lumalim ang mga mata ni Yefan. Sinabi mo noon na masyadong delikado ang plano ko, tama ka, masyado akong naiinip. Pero, kahit na ganoon, nakaligtas ako. Sa mundong ito, may libu-libong Diyos, sapat na ako. Nagtiis ako. Siya ay nagkaroon ng isang malubak na paglalakbay at nagtiis ng kahihiyan. Bagamat siya ay nasa pangalan ng Sword God, palagi siyang napipilitang gumawa ng mga desisyon sa buhay at kamatayan. Para sa kapakanan ng kanyang pamilya, para maprotektahan ang lahat ng pinakamamahal niya, nagtiis siya ng sobra. Natural na alam ito ni Ye Kyun, at nang marinig niya ito, naiintindihan na niya. Ang batang minsang nabuhay sa ilalim ng anino ni Ye Wuya ay dumaan sa hangin at ulan, binasag ang mga ulap at naging mga dragon. Young Master, ikaw ang nagsumikap, napabuntong hininga si Ye Kyun. Bahagyang ngumiti si Yefan, at pagkatapos ang ngiti ay naging dominante at malamig na kulay. Mula ngayon, kahit na ito ay isang Diyos, kung sino man ang lumabag sa akin. Papatayin ko ito. Ang ugali na inilabas sa buong katawan ni Yefan ay biglang ilang beses na mas matalas, tulad ng isang talim ng Diyos na nakabuka, at isang matalim na talim na kumikinang sa mundo. Sword God, gusto mo ba talagang mawala ang magkabilang panig? Galit na galit si Breed. Pareho kayong nasaktan. Karapat-dapat ka rin ba? Si Yefan ay walang pakundangan na naglabas ng isang sword intent na parang baha ng galit.
Walang kapantay na Sword Realm. Milyon-milyong lumilipad na espada na ipinatawag ay naging purong sword energy mula sa solid, at naging bahagi ng buong espasyo. Kasama nila, nag-transform sila sa espasyo ng sword intent, pati na rin ang hindi mabilang na solid at likidong sword intent na inilabas ni Ye Fan. Ang layunin ng espadang itim-ginto ay parang umaatungal na alon, na nagwawalis sa lahat ng direksyon. Sinisira ng sword intent ang kawalan, at saan man ito dumaan, lahat ng bagay sa oras at espasyo ay iniiwasan, lahat ay kinokontrol ng Emperor Sword Intent. Ang buong tribo ng puno ng dugo ng dragon ay nilamon ng itim na gintong espada na ito. Mula sa orihinal na Emperor Dragon Sword Treason hanggang sa Emperor Dragon Sword Tomb. Matapos maging tagalikha ng espada si Ye Fan, sa wakas ay itinaas niya ang layunin ng espada na, iguhit ang lupa sa isang bilangguan, sa isang bagong antas. Sa walang kapantay na layunin ng espada, ang paglikha ng domain ng layunin ng espada ng emperador ay ang walang kapantay na kaharian ng espada. Ano ito? Parehong naramdaman ni na Breed at Ner na may mali. Nalaman mo ba na pinutol mo ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo? Hindi nakakagulat na tanong ni Ye Fan. Maliban sa kanya, kung tutuusin, maraming tao sa loob ang hindi nakakaramdam nito. Ang mga tao ng tribo ng puno ng dugo ng dragon sa labas ay nagising mula sa kanilang kontrol sa pag-iisip. Ang walang kapantay na epekto ay ang sirain ng lahat ng mga batas, maliban kung ang mga tagalikha na ito ay maaaring maging sapat na makapangyarihan upang durugan ang kanyang layunin sa espada ng emperador. Kung hindi, ang kanilang kapangyarihan ay hindi makagambala sa labas ng mundo. At malinaw naman, ang tatlong masasamang Diyos na ito na gumamit ng mga trick ay hindi sapat para harapin ang kanyang Imperial Sword Intent. For the first time, bakas sa mukha ni Breed ang gulat. Ang Diyos ng kamatayan na si Ner ay nag-condense ng kapangyarihan ng kamatayan, nag-swing ng isang maitim na side ng Diyos ng kamatayan, at nabasag sa itim na gintong espasyo, ngunit hindi nagbukas ng anumang mga bitik. Hindi na nag-abala pa si Ye Fan na bigyang pansin ang dalawang Diyos na ito, at muling itinuon ang kanyang tingin sa nanginginig na purple-gray na enerhiya, kung hindi ka pa nagpapakita. Kung gayon ay huwag kang lalabas. Sa isang instant, sa Sword Realm, ilang kislap ng liwanag ang lumitaw. 100 milyong senador Hanfeijian. Sa walang katulad na Sword Realm, si Ye Fan ay maaaring lumikha ng walang katapusang lumilipad na mga espada sa isang pag-iisip. Ngayon, hindi na niya kailangan pang magtago ng anumang espada. Dahil, lahat ng espada ay kontrolado niya. Hindi. Huwag. Huwag kang pumunta rito. Tulungan mo ako. Nagtago si Severin sa masakit na nuclear bomb na nilikha niya at tanging iyak lang siya ng iyak. Ngunit walang silbi ang humingi ng tulong, at hindi mabilang na lumilipad na mga espada ang sumugod sa kanya. Ang sakit na ugat ni Severin ay hindi maipakita sa walang kapantay na Sword Realm, at hindi na niya mailipat ang sakit kay Ye Fan. Bagamat hindi ito nakakaramdam ng sakit, malinaw na nararamdaman nito na ang kaluluwa nito ay patuloy na dinudurog ng layunin ng espada. Hindi. Ang boses ay hamina, at hindi mabilang na masasakit na enerhiya ang nailabas ng galit na galit. Gayunpaman, ang lahat ay maaari lamang makulong sa walang kapantay na Sword Realm na ito, at walang maaaring tumagas sa labas ng mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, si Breed at Death ay walang kamalay-malay na umatras sa gilid ng Sword Realm. Hindi, imposible, ikaw. Hindi pa rin sila makapaniwala sa nakita nila, ang Diyos ng sakit. Ganito na lang ang killed without resistance. Lumingon si Ye Fan, humakbang, at lumapit sa Breed sa isang iglap. Sa Sword Realm, maaari siyang gumalaw kaagad sa kanyang kalooban, dahil si Ye Fan mismo ay master na ng 10,000 espada, ang pagkakatawang tao ng 10,000 espada. Ikaw ngayon. Chapter 4056 na may kulang pa ba? Mula nang ipanganak si Breed, hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kalapit sa kamatayan ng ganitong oras. Ito ay dahil ang kanyang mga braso at binti ay naputol ngayon, at ang kanyang lakas ay hamina, at mas mahirap na labanan sa oras na ito. Isang uri ng kawalan ng pag-asa na hindi kailanman lumitaw, kaya ang kanyang mukha ay hindi na naging mapang-akit, tanging pagbaluktot at takot. Dahil sa instinct na mabuhay, ginawa ni Breed ang lahat ng kanyang makakaya upang palabasin ang kapangyarihan ng alindog kay Ye Fan. Ang lahat ng kanyang mahabang lila na buhok ay naging mga makamandag na ahas, na naglalabas ng isang hallucinatory na ambon. Gayunpaman, si Ye Fan, na siyang lumikha na, ay lubos na makakalaban sa gayong espiritual na pag-atake gamit ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada. Walang pakialam si Ye Fan sa magulo at malambot na gawaing ito, bumunot siya ng isang higanteng talim ng espada mula sa kaharian ng espada, at muling naglaslas patungo kay Breed. Imbes na tusukin ng magulong espada ang puso niya, gusto niya mismong patayin ang asong ito. Pero biglang, isang krisis ang naging sanhi ng pagsimangot ni Ye Fan. Ang kanyang talim ng espada ay lumiko at umindayog patungo sa kanya. Sa Unparalleled Sword Realm, isang malakas na puwersa ang biglang nagbukas ng butas. Kung titingnang mabuti, ito ay isang sangay ng Dragon Blood God Tree. Pagkatapos lumaki ng ligaw, naging sandata ito na parang sandata at pinatay si Ye Fan. Makatuwiran na kahit na ang Dragon Blood God Tree ay matigas, imposibleng puwersahang masira ang Peerless Sword Realm. Malinaw na isa itong creator na hindi mas mahina kaysa kay Ye Fan. Sa isang malakas na natural na spell sa likod niya, pilit niyang sinira ang depensa.
Walang pakialam si Yefan kung ano ang nangyayari, kaya maaari lamang niyang putulin ang sanga gamit ang isang espada. Ngunit sinamantala ang puwang na ito, sina Brid at Ner, ang dalawang masasamang Diyos, ay agad na lumipat sa kalawakan at nakatakas mula sa kaharian ng espada. Damn it! Nakalok si Yefan sa aura ng dalawang masasamang Diyos, iniisip na patayin ang isa sa kanila. Ngunit ayaw niya, lumitaw ang isang napakagandang maliwanag na bituin sa itaas ng Dragon Blood God Tree. Sa magandang liwanag na iyon, may isang magandang figure na nagpa-freeze kay Yefan. Sa nakatulala na pagsisikap na ito, ang dalawang masasamang Diyos ay nakatakas ng walang bakas. Gayunpaman, hindi ito nakita ni Ye Kyun at ng iba pang naruroon na kakaiba. Dahil nang makita nila ang nakakasilaw na figure, hindi nila maiwasang mawala ng malay. Shingzo. Ang napakarilag na dilag ay ang kanyang sariling asawa. At sa pagkakataong ito, kahit anong mata, ugali, o kilos, wala akong makitang kasinungalingan. Keshi, tanging ang pamimilit na ito, ang hiningang ito. Hindi si Su Qingzo. Nang makita niya na ang malaking bilang ng mga Aslan ay nagsimulang lumuhad at sumamba, Diyos ng kagandahan. Sinabi ni Yefan ang isang hula sa kanyang puso. Congratulations, Sword God, ang bagong creator. Ang tono at boses ng Diyosa ay eksaktong kapareho ni Su Qingzo. Sure enough, ang babaeng ito ay ang Diyosa ng kagandahan, Frigga. Bakit ka, huwag mo akong intindihin, sabi ni Frigg, ang nakikita mo lang ay ang taong sa tingin mo ang pinakamaganda, hindi ako ang nagpapanggap na pinakamagandang tao. Natigilan si Yefan, at pagkatapos ay naintindihan niya. Ang kagandahan ay likas na subjective. Paano ako magiging beauty god sa isip ng lahat? Naturally, maging ang pinakamagandang tao sa puso ng lahat. Ibig sabihin, nakita ng daan-daang milyong tao sa eksena si Frigga sa kanilang mga mata, ngunit lahat sila ay naiiba. Kung nagiging hindi komportable ang Sword God, pasensya na, kaya kong itago ang sarili ko. Magalang na sabi ni Frigga. Umiling si Yefan, hindi ka siya, kahit gaano ka pa kamukha, hindi kanya, hindi ako makakaapekto. Ngumiti si Frigga, mukhang mahal mo talaga siya. Stop talking nonsense with me. Bakit mo sila gustong bitawan? Gusto mo bang subukan ang espada ko? Hindi sinasadya ni Yefan na kawan si Xiangxiu. Si Frigga ay may masalimuot na ekspresyon, napatay mo na ang Diyos ng Cain, na nagpapatunay ng iyong lakas. Kung papatayin mo ang napakaraming Diyos ng sunod-sunod, mayayanig nito ang kasalukuyang mahusay na kaayusan sa mundo. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa akin tungkol dito. Walang laman na usapan. Direktang sumabad ni Yefan, hindi mo sinabi ang totoo. Nagbago ang mga mata ni Frigg at napabuntong hininga. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang enchantment para ihiwalay ito sa labas ng mundo. Okay, inaamin ko. Bagaman hindi ko siya gusto, pero kapatid ko siya kung tutuusin. Malinaw, ayaw aminin ni Frigga na dumating siya upang iligtas si Brid mula sa pagiging makasarili sa harap ng mga Aslan. Ngumisi si Yefan, ang pagiging kapatid ay makatwiran. Sword God, naawa ako sa pagkamatay ni Dumuti na hindi ko inaasahan. Sa ngayon sa mundo ng Aslan, kailangan nating pagbutihin ang moral at bumawi. Kumpiyansa. Ikaw ang bayani ng tribo ng puno ng dugo ng dragon, pinuprotektahan mo sila, at ako, bilang isa sa mga pangunahing Diyos ng Aslan, salamat. Same time na sinabi ni Frigga, ngunit dahil dito, sana ay matulungan mo ang mga Aslan na isipin ito. Maaaring wala kang dapat ikatakot sa pagpukaw ng napakaraming masasamang Diyos, ngunit maaaring magdusa ang mga Aslan ng pagkalipol dahil dito. Natawa si Yefan nang marinig niya ito. Pataas. Are you trying to laugh at me? Frigga. Medyo nagalit si Frigga, ngunit pinananatiling malamig ang ugali. Anong nakakatawa? Nawala ang ngiti ni Yefan, at nagtanong siya, bakit ko sinabi na lahat ng ginagawa ko ay para protektahan si Aslan? Kumunot ang noo ni Frigg, hindi ba? Ikaw ang pangunahing Diyos ni Aslanlan ay ikaw at ang mga patay na dumots, hindi ako interesado. Ang patron ni Aslan. Ang kasuklam-suklam na Simon na iyon. Tumingin si Yefan sa libu-libong mga Aslan at pinamunuan ang mundo. Mababa ang tingin sa mga karaniwang tao. Tatapakan ko ang katawan ng iyong patron na si Simon, at pagkatapos ay lupigin si Aslan. Napanganga si Frigga, hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Mukhang may mali sa pandinig ni Beauty God. Ang boses ni Yefan ay parang kulog, wala akong interes na protektahan ang iyong nasirang mundo, at hindi ako ang tagapag-alaga ng mga Aslan. Ako ang mananakop. Kasabay ng pagbagsak ng boses, itinaas ni Yefan ang kanyang kamay at nilunok ito. Ang espasyo ng bituin ay malawak na bukas. Sa isang iglap, pinakawalan si Raymond at iba pang sakay ng spruce iron. Nang makita ang malupit na larangan ng digmaan sa kanilang harapan, si Raymond at ang iba ay natigilan, hindi alam kung ano ang nangyari. Ngunit nang hindi na nila hinintay na magsalita pa, isang dumadagandong na layunin ng espada ang bumaba mula sa langit. Boom boom boom. 10,000 libong itim at gininto ang espada ang direktang nahulog mula sa manipis na hangin. Si Raymond at ang iba pa ay walang pagkakataon na makatakas, lahat sila ay nasunog sa pamamagitan ng layunin ng espada, at ang primordial spirit ay nawala sa lugar. Ang eksenang ito ay direktang nagparamdam sa mga tao ng Dragon Blood Tree na umiihi ng kanilang pantalon. Ang kasalukuyang numero 1 Diyos ng digmaan ng marangal na tribo ng Spruce, ang Star God na si Raymond, ay pinatay ng ganoon.
Sayang lang at bigla na lang inaresto at pinalaya si Raymond, at hindi na siya umimik hanggang sa mamatay. Pagkaraang makita ito, nagtanong si Frigga na may malamig na tono, Sword God. Bakit gusto mong pumatay ng walang pinipili? Pumatay ng walang pinipili. Tumawa si Yefan, hanggang sa pagpatay ng mga inosente ng walang pinipili, mas mahusay ka kaysa sa akin. Pumatay ng higit pa, tama ba? Mas kakaunting Aslan ang pinatay niya. Nagbago ang mukha ni Frigga, ikaw, anong ibig mong sabihin? Kabanata 4057 Problema. Huwag kang magpanggap na inosente. Itinuro ni Yefan ang ilong ni Frigga at nagmura, sa tingin mo hindi ko alam. Hindi ikaw ang nagmamanipula sa Dragon Blood Tree ngayon lang. Kumikislap ang maningning na mga mata ni Frigga, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Simon iyon. Ang matandang iyon, hindi siya nang ahas na magpakita sa isang malaking paraan. Ayaw niyang masangkot sa mga masasamang Diyos na ito at masira ang kanyang reputasyon. Kaya, nag-alis siya ng 2 alipors mag-isa, at hiniling sa iyo na tulungan siyang maakit. Pansin, tama. Sinabi ni Frigga, makakapag-isip ka talaga. Ngumisi si Yefan, hindi mahalaga kung hindi mo aaminin, hinayaan mo si Simon na samantalahin ang kasalukuyan para kumain at uminom sandali, kung tutuusin. Hindi na siya mabubuhay ng mahabang panahon. Sword God, akala ko magiging mabuting kaibigan ka ng sibilisasyon ng Aslan. Hindi ko akalain, napakayabang mong tao pala. Mukhang nanghihinayang si Frigga, bibigyan kita ng payo. Ang dakilang kaayusan sa mundo sa ilalim ng pamamahala ng templo ay hindi mo kayang sirain, ang lumikha ng emperador na Escrimador. Talaga, paano kung taya? Sabi ni Yefan. Ano ang pinagpustahan mo? Kumunot ang noo ni Frigg. Pusta lang, mahal ng dati mong kaibigan si Simon at kami, na unang mamatay. Huminga ng malalim si Frigg, una sa lahat, bagamat kaibigan ko si Simon, hindi siya manliligaw. Pangalawa, siya ang top 10 verdict sa templo. Pero bagong creator ka lang, bakit mo kinukumpara ang sarili mo sa kanya? Kung ganoon nga, tumaya ka lang sa buhay ni Simon, bakit mo ako kinakausap ng kalokohan? Tumawa si Yefan. Ang pagtatanim ni Frigga ay tila naubos, at sinabi niya na may malamig na mukha, so, ano ang ipupusto mo? Sinabi ni Yefan nang hindi sinasadya, kung manalo ako, hindi ka na magiging Diyos ng kagandahan. Ano? Hindi maisip ni Frigg, ano ang taya na ito? Ang posisyon ng Diyos ng kagandahan, gusto kong ibigay ito sa aking asawa, umiling si Yefan, ikaw, hindi mo ito karapat-dapat. Galit na tumawa si Frigga, ang ating mga Diyos ay binago ng Diyos ng paglikha, at sila ang namamahala sa kapangyarihan ng paglikha mula pa noong kapanganakan, kaya kung sino ang gusto mo ay maaaring palitan sila. Ano? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kapag napatay ko si Simon, magbibitiw ka para kay Lao Su. Halos mahilaw si Frigg, hindi pa siya nakakita ng gayong dominante at hindi makatwirang tao. Siya ang kanyang sariling lumikha. Yefan, hindi ikaw ang unang Emperor Swordsman, at hindi rin ikaw ang huli, huwag mong palakihin ang iyong sarili. Pagkatapos magsalita, ngumiti si Frigga sa libu-libong mga Aslan, at pagkatapos ay naging hindi mabilang na starlight, nawala. Sa oras na ito, lumitaw ang isang maliit na gintong liwanag sa kalangitan. Natapos ang mahabang gabi. Ang mga Aslan ay nagsuporta sa isa't isa, tumulong sa isa't isa, nagsimulang magpagaling ng kanilang mga sugat, at nilinis ang larangan ng digmaan at ang kanilang mga tahanan. Nang makita ito, direktang pinakawalan ni Yefan si Qingfeng Liuyan, na nagpagaling sa lahat ng mandirigmang Aslan. Sa plataporma ng sagradong puno, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa likod ni Yefan, naghihintay sa susunod na pagtuturo. Long Eximan o Singer at iba pa, ngayon ay ganap na nilang sinasamba si Yefan. Young Master, pabayaan mo na ang dalawang masamang Diyos na iyan, natatakot akong magkaroon ng maraming gulo mamaya. Si Yekyun ay gumaling ng 7 hanggang 88, at ngayon ang kanyang mukha ay nag-aalala. Ayokong bitawan ito, ngunit hindi ito pinapayagan ng aking lakas. Sinabi ni Yefan, bagaman hindi nagpakita si Simon, nagawa niyang gamitin ang banal na puno upang sirain ang aking layunin sa espada, na nagpapakita na ang kabuoang lakas ay nasa itaas ko pa rin. Ang pagpatay dito ng walang kahihiyan ay nagpapakita na may takot, maging ito man ay para sa akin o iba pa. Dapat ay ligtas ako ngayon upang protektahan ang aking sarili, ngunit wala pa akong ganap na kalamangan, kaya hindi na kailangang magmadali. Tumango si Yekyun, ito pala ang dahilan, hindi ito isinasaalang-alang ng matandang alipin, kaya hindi talaga ako maiinip. Malalim ang mga mata ni Yefan, inaalala noon, sa River of Chaos, nakilala ko si Simon na may gininto ang maskara sa unang pagkakataon. Ang taong iyon ay nagpakita ng isang malakas na kakayahan upang manipulahin ang espasyo at oras sa oras na iyon. Kung titingnan ang pagmamanipula ng banal na puno sa pagkakataong ito, ipinapakita nito na ang kanyang kakayahan ay napakalawak. Gayun din, ang mga lalaki na maaaring makapasok sa nangungunang 10 sa kasaysayan ng akademya at ang nangungunang 10 sa templo ay tiyak na walang anumang halatang kahinaan. Upang talunin ang isang kaaway sa antas na iyon, walang paraan upang samantalahin ito, kailangan mong tamaan ito ng husto. Ang nakasusuklam na bagay ay ang taong ito ay madalas na ayaw pumunta sa Ming, at mahilig maglaro ng yin. Bynes, tawag ni Yefan. Oo, humakbang si Bynes. Sa buong Aslan, ilang tribo na ngayon ang nagpapaalala sa kanilang malalakas na lalaki. Sinabi ni Bynes, sa pagkakaalam ko, bilang karagdagan sa tribo ng Spruce, ang alyansa ng 5 tribo,
mayroong higit sa 100 tribo, na malamang na bumubuo sa Asian half ng lugar ng sibilisasyong Slan. Kalahating. Masyadong maliit. Sinabi ni Ye Fan, ipadala ang balita, malisyosong winasak ng Spruce Tribe ang Dragon Blood God Tree, at sinalakay ni Simon ang natural na Diyos na si Dumuts. Ayon sa nakaraang okay, mayroon pang 4 na araw na natitira, sisirain ng Dragon Blood Tree Tribe ang Spruce Tribe at ipaghihiganti ang Diyos ng kalikasan. At, mula ngayon, anumang tribo na maglakas loob na kilalanin si Simon bilang patron ang magiging espada ko. Ang kaaway ng Diyos. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Lord Sword God, ikaw. Hindi mo ba sinusubukang gumawa ng mali sa buong sibilisasyon ng Ozlan? Tanong ni Nolan. Haha, kawili-wili, gusto ko ito, tumawa si Belfinger. Ano ang punto? Si Simon ay may lihim na motibo, ang aming tribo lamang ang nakaranas nito mismo, at ang ibang mga tribo ay sumasamba sa kanya ng walang katulad. Sumimangot si Yao Guang at sinabing, kung gagawin mo ito ng sapilitan, magdudulot lamang ito ng maraming pagtutol. Mapapatay na ba silang lahat? Tama na yan. Direkta at malamig na sinabi ni Ye Fan, patayin mo lang silang lahat. Lahat ay natigilan, at hindi sila nakaimik. Panginoong Espada Diyos, hindi ba masyadong malupit na gawin ito? Matapang na sabi ng singer. Tanong pabalik ni Ye Fan. Kahit na hindi kita patayin, ilan sa inyo Ozlan ang pumatay ng sarili ninyong mga tao? Natahimik ang lahat. Sa pagkakaalam ko, ang iyong mga pangunahing tribo ay bihirang lumaban ng walang digmaan. Ang mga pangunahing Diyos lang, 2 lang ang nauna, at maaari silang lumaban ng walang katapusan. Ilang araw pa lang ako dito. Ang Spruce Tribe at ang Alliance of 5 Clans, alam mo kung ano ang sasabihin. Simon, ang patron saint, ay talagang pinuprotektahan ka. O protektahan ang kanyang sariling tahanan. Sinabi ni Ye Fan, kung gusto mong magpatuloy sa paglilingkod kina Simon at Frigga, susundan kita. Pero kung gusto mo akong sundan, wala kang pakialam kung gaano karaming tao ang mapapatay ko. Hindi ako interesadong maging tagapag-alaga mo. Gusto kong maging ang mananakop ng Ozlan. Kahit ang tyrant ni Ozlan kung kailangan. Nanginginig ng marinig ang huling 2 salita. Masasabi nila na hindi nagbibiro si Ye Fan. Si Ye Kyun ay puno ng mga ngiti at tinanggo ang kanyang ulo bilang maluwag. Kung gusto mo ng pangmatagalang kapayapaan, kailangan mo ng dugo at sakripisyo. Lord Sword God may foresight, handa akong sumunod hanggang kamatayan. Diretsyong ibinaba ni Baines ang kanyang ulo. Sandaling natahimik ang lahat, at lahat ay yumuko. Oo, lahat sila ay malapit ng mapuksa. Bukod sa rebelyon, ano pa ang pipiliin? Ito ay magiging isang mahusay na pagkilos ng kabaitan upang pag-isahin ang mga tribo ng Ozlan. Sibilisasyon ng Ozlan, ang imperyo ay hindi lumitaw ng mahabang panahon. Ang estremador na antas ng emperador, na pinag-iisang Ozlan, ay ayos lang, nakangiting sabi ni Singer. Tumingin si Ye Fan sa malayo, huwag mo akong isipin na napakahusay, kahit gaano pa kaganda ang sinabi mo, isa rin akong Verdugo. Kung mayroong isang tao na maaaring malutas ang lahat ng mga salungatan na ito nang walang pagdanak ng dugo, wala akong mahihiling. Ang ginawa ko ay walang iba kundi isang malinis na budi. Napailing ang lahat, paano kaya magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo? Nang maghiwa-hiwalay ang lahat, abala ang lahat, naiwan lamang sina Ye Fan at Ye Kyun bilang mga Panginoon at tagapaglingkod. Guro, ikaw na ang lumikha. Ngayon, maaari ka nang makauwi at tingnan, nakangiting sabi ni Ye Kyun. Isa sa mga magagandang benepisyo ng pagiging isang creator ay hindi na ito abala sa paglalakbay sa malaking mundo. Kabanata 4058, Kaharian ng walang kapantay na espada. Uuwi. Nag-init ang pakiramdam ni Ye Fan nang marinig niya ang salitang ito. Ngunit hindi nagtagal ay kumalma siya. Totoong namimiss ko ang pamilya ko, pero mas mahalaga ang kaligtasan ng pamilya ko. Maaari kang bumalik ng mag-isa, ngunit kung hindi mo sila madala dito, ano ang silbi? Nakakadagdag lang ng lungkot at paghihiwalay. At saka, maaari kang bumalik, paano si Su Qingzhou? Siya ay nasa Shenqi pa rin, naghahanda ng daan para sa kanyang mga plano at lumalaban mag-isa. Paano ako magkakaroon ng paglilibang at kagandahan, maglaan ng oras upang umuwi para sa muling pagsasama? Ang pagiging isang creator ay isang bagong panimulang punto. Maraming bagay ang nagsimula pa lang. Nasa 5th place sila, at protektado sila ng Dragon Emperor. Mas ligtas sila kaysa sa pagsunod sa akin. Kahit na gusto ko na talagang umuwi, kailangan kong hintayin na mahanap ko ang ilaw na si Zhu, sabay tayong bumalik, bamantong hininga si Ye Kyun, young master, sa katunayan, para sa mga babaeng iyon, marahil ay higit pa sa kaligtasan ang gusto nila. Alam ko, handa silang mamatay kasama ko, ngunit hindi ko kaya, at hindi rin ako. Hayaan silang makipagsapalaran. Kahit na mawala ako sa mundong ito balang araw, gusto kong mabuhay sila ng maayos. Tumanggo si Ye Kyun at hindi na nagsalita pa. Tito Kyun, may kailangan akong gawin para sa akin. Young master, sabihin mo lang sa akin, sabi ni Ye Kyun. Dahil tinatago mo noon ang Shenlong Royal Family, dapat marami kang alam tungkol sa Shenqi at sa Shenlong Royal Family, di ba? Nag-isip si Ye Kyun, totoo ito noon, ngunit ngayon. Mahirap sabihin. Pagkatapos ay pumunta muli, gusto kong malaman, kumusta ang Qingzhou, at mayroon bang anumang panganib.
Gayon din, ang matandang magnanakaw na si Long Ziyang ng Shenlang Royal Family ang pumatay sa aking lola, hayaan mo akong suriin ang sitwasyon ng kanilang pugad. Nagplano si Ye Fan na hintayin si Ozlan. Ang mga panig na bagay ay naayos na, at pagkatapos ay pumunta sa paghahayag ng Diyos. Bago iyon, kailangang may tumulong sa kanya na mangolekta ng lahat ng impormasyon, upang maging maginhawa para sa Thunder Action. Walang mas angkop kaysa sa Yewu Xe, anuman ang karanasan o lakas. Naiintindihan ng matandang alipin, mag-ingat ang batang Panginoon. Alam ni Ye Kyun na kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay kapakipakinabang kay Ye Fan, hindi ito mapagpasyahan. Kung gusto ni Ye Fan, maaari pa nga siyang magtanim ng isang grupo ng mga dragon ng mag-isa. Kaya naman, tumalikod si Ye Kyun at umalis patungong Shenki nang walang pag-aalinlangan. Pagkaalis ng matanda, tahimik na umupo si Ye Fan. Siya ay nagnanais na ayusin ang kanyang pinakabagong mga resulta ng paglilinang. Bagamat pinatay niya ang mga Diyos sa isang labanan at itinaboy ang ilang masasamang Diyos, talagang medyo hindi pamilyar si Ye Fan sa bagong nakuhang kapangyarihan ng Sword Creator. Ang kanyang tagalikha ay talagang medyo, mapanlinlang, na sangkap. Sinasamantala ang walang kapantay na bukas at nakabitin na mga katangian, pilit niyang kinolekta ang impormasyon ng iba't ibang manlilikha upang hilahin ang mga panla at hikayatin silang humakbang sa hanay ng mga lumikha. Mula sa mga fragment ng Dragon Essence na ibinigay ni Lu noong mga unang araw, ang karanasan mula sa pananaw ng lumikha sa White Space, hanggang sa thought line ni Ner, ang Diyos ng Kamatayan. Ito ang ilang impormasyon na mahirap o imposibleng makuha ng iba. Sa katunayan, tinansya ni Ye Fan na, bukod sa kanya, mula noong sinaunang panahon, hindi niya kailanman binasa ang manual ng pagtuturo ng napakalakas at binasa ito bilang lumikha. Ngunit ito rin ay lumikha ng isang problema, ang pag-unlad ay masyadong mabilis upang matuno. Malinaw na nararamdaman ni Ye Fan ngayon na marami sa mga kapangyarihang pinagkadalubhasaan niya ay talagang hindi lubos na nauunawaan. Dahil ako ay naging tagalikha ng mga espada, kung gayon sa malaking mundo, lahat ng mga espada ay dapat kong gamitin. Ang Sword God na Sing Sing ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Hinubad ni Ye Fan ang itim na kasama niya sa mahabang panahon. Sing Sing. Pumasok siya sa mundo ng mga espada mula sa simula, at umakyat hanggang sa paanan ng bundok hanggang sa tuktok ng bundok. Ngayong maaari na niyang ipatawag ang walang katulad na magic weapon sa kanyang kalooban, ang matandang ito ay maaaring magretiro. Ha! Iniisip ni Ye Fan kung paano niya haharapin ang mga espadang ito na kasama niya. Hindi, Sword God ring ngunit may kakaiba. Ang itim na singsing ay biglang lumipad mula sa kanyang kamay, patuloy na umiikot sa gitna ng hangin sa napakabilis na bilis. Hindi mabilang na mga mahiwagang armas at armas, kung saan siya nagsampa. Ang lumilipad na espada na ginamit o hindi kailanman ginamit ni Ye Fan, tulad ng isang paaralan ng mga isda, ay umikot sa singsing at umikot ng makapal. Keng 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 keng, sa Metal Symphony, na puno ng enerhiya ng espada ang hangin. Ang Sword God Ring ay patuloy na lumawak, at sa wakas ay naging isang misteryosong pintuan ng itim na espasyo. At ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada ay talagang bumuo ng isang malaking tarangkahan ng mga espada, isang daanan ng mga espada. Matapos matigilan si Ye Fan saglit, isang kidlat ang kumislap sa kanyang isipan. Maaaring, ang aspeto ng aking puso ay ang aspeto ng napakaraming espada. Naisip na lang niya ang Sword God Ring at hindi mabilang na lumilipad na mga espada, na hindi na kailangan para sa labanan. At sa kaibuturan ko, hinahanap-hanap ko ang isang ligtas na lugar para sa aking pamilya. Bilang resulta, ang Sword God Ring ay gumawa ng ganoong ebolusyon. Hulaan ni Ye Fan na ito dapat ang lumikha ng espada. Binago ng kanyang ideya ang espada. Paano nililika ng lumikha ang mga bagay? Ayaw mo lang ba? Lumikha ng anumang naiisip. Pumasok si Ye Fan sa Sword Gate na may kasabikan. Pagkatapos, lumitaw ang pamilyar na bundok sa kanyang harapan. Biglang naliwanagan si Ye Fan. Ngayon, talagang nasakop na niya ang buong Sword God Ring, at maging ang mundo sa loob ay tunay na bukas sa kanya. Hindi na siya ang primordial spirit na papasukin, ngunit ang kaluluwa at laman ay maaaring tumuntong sa mundong ito. Hindi tulad ng naunang Space Ring, Yantian Ring, at iba pa. Ito ay alinman sa parallel space o regalo mula sa World Tree. Pinagsasama-sama ng mundong ito ang mga kakayahan ng oras, espasyo, layunin ng espada ng emperador, at iba pa. Na pinagkadalubhasaan ni Ye Fan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng lumikha, pagkatapos ng ebolusyon ng Sword God Ring, nabuksan ang isang mundong tunay na pag-aari niya. Medyo monotonous ang monotony, pero hindi problema. Bulong ni Ye Fan, ang mundong ito ay baog, at ang lahat ay talagang binago ng espada. Kung ang pundasyon ng mundo sa labas ay iba't ibang mga particle ng elemento, kung gayon ang pundasyon dito ay iba't ibang mga particle ng layunin ng espada. Ito ay mas malawak at mas mayaman. Gumalaw ang pag-iisip ni Ye Fan, at ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada ay naging iba't ibang enerhiya ng sword intelligence at nagsanib sa mundong ito. Ang layunin ng espada na uri ng apoy ay naging pinagmumulan ng init, at ang layunin ng espada na uri ng tubig ay naging lagaslas na tubig, at maging ang puting niebe. Ang sword intent ng wood attribute ay naging mga patch ng berdeng kagubatan. Gaya ng napagtanto ni Ye Fan dati, lahat ng bagay ay umiiral, at ito ay nakasalalay lamang sa kung paano ginagamit ng tagapaglikha ang mga ito.
Ang layunin ng espada ng iba't ibang katangian na orihinal na ginamit para sa labanan, sa mga kamay ng Diyos ng espada, ay ang material para sa pagtatayo ng mundo ng mga espada. Bilang karagdagan, si Yefan mismo ay maihahambing pa rin sa Dragon Clan ng Nine Tribulations Azure Dragon, kaya maaari niyang kontrolin ang oras at espasyo, at pamilyar siya sa lahat ng uri ng 5 elemento ng enerhiya. Kung hindi dahil sa kombinasyon ng kapangyarihan ng dragon at ang layunin ng espada ng emperador, hindi ito magiging posible, upang ang lahat ng uri ng mga bagay ay maipakita ng perpekto. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Yefan sa tuktok ng bundok, tinatanaw ang bagong mundo ng Sword God na pag-aari niya. 1,000 milya ng mga ilog at bundok, minsang naitayo. Ito ang tunay na unparalleled sword realm. Hindi napigilan ni Yefan ang buntong hininga. Mula sa kanyang paglilinang, sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng walang kapantay na pakiramdam ng tagumpay, na pumuno sa kanyang dibdib. Kung nakita ng pamilya mo ang mundong ito na nilikha mo, siguradong sobrang excited ka, di ba? Marahil, ang pangarap na may sama mo sila at mabigyan sila ng isang paraiso ay talagang matutupad. Pero, kumunot ang noo ni Yefan, nakatingin sa magandang bagong mundong ito, palagi niyang nararamdaman na may kulang. Kabanata 4059 na mga peke. Alam ko, ito ay buhay. Ang mundong nilikha ni Jianyi ay nakabatay pa rin kay Jianyi. Kahit na pagsamahin sa kapangyarihan ng dragon, hindi naman ito tunay na dragon, at hindi ito may kukumpara sa totoong malaking mundo. Kunin ang Watai bilang isang halimbawa, ang dahilan kung bakit maaari itong patuloy na maulit ang sarili nito ay dahil mayroong isang, pilak na pagkakataon, na ito ay palaging umiiral. Ito ay hindi kasing simple ng isang cell, isang maliit na organikong bagay. Mula sa isang pangagham na pananaw, ang buhay ay isang tumpok ng carbohydrates. Gayunpaman, nauunawaan ng mga practitioner na ang mga bagay tulad ng mga espiritual na katawan ay talagang umiiral. Gaano man ito kailusyon, ito ay kung ano ito. Kung hindi, ang labanan ng yin at yang ay hindi makakabit sa kung aling bahagi ng kaluluwa ang higit pa o mas kaunti. Ang lahat ay walang kaluluwa, ito ay isang tumpok lamang ng naglalakad na patay, at ang buhay ay walang pinagmulan. Sa mga mata ni Yefan ngayon, ang mundong nakikita niya, bagamat ito ay parang mga bundok, ilog, bulaklak, halaman, kagubatan, at lahat ay magagamit, ngunit ito ay talagang walang kaluluwa. Ngunit, lumikha ng isang kaluluwa. Paano ito nilikha? Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo, na parang kahit na ang Nine Tribulations Azure Dragon ay hindi kayang bigyan ng kaluluwa ang lahat ng bagay. Ang kaluluwa, kung tuwirang sabihin, ay isang pag-iral na maaaring mag-evolve mismo. Maaaring gumawa si Yefan ng Sword Intent clone na may libu-libong kabayo, ngunit hindi ito isang independenteng individual. Kung tutusin, sa karunungan lamang natin mabibilang-bilang buhay sa totoong kahulugan. Magsama ng grupo ng mga nilalang mula sa labas. Hindi naman imposible, pero hindi ba't kapareho iyon ng Yantian Ring? Umaasa pa rin si Yefan sa kanyang mga buto na ang mundo ng mga espada na kanyang binuksan ay mananatiling independyenta. Self-evolution. Sa sandaling naisip niya ito, biglang nagkaroon ng ideya si Yefan. Naalala niya na sa magulong ilog, nang si Taichu ay ginawang kilalanin ang kanyang amo, si Taichu mismo ay nagbago, at ang kanyang pangalan ay binansagan. Ang espada ni Taichu ay talagang mas matanda kaysa sa Demon Dragon King ng Taichu. Sa sandaling ipinanganak si Watai, umiral na ito, ang unang espada ni Watai. Kung kanino ito pag-aari ay talagang sariling pagpipilian, hindi isang bagay na maaaring pilitin na taglayin ng sinuman. Sa simula ay isang buhay ang una, at isang espada ang pangalawa. Higit pa rito, gaano man ang pag-restart ng Watai, ito ay palaging umiiral sa simula. Sa ganitong paraan, ang antas ng Taichu ay may kukumpara pa nga sa buong Watai. Dahil sa ganitong paraan lamang maiiwasan ni Taichu na maimpluwensyahan ng limangtay at mapanatili ang kalayaan nito. At ngayon, sa simula ito ay kay Yefan, at si Yefan din ang lumikha ng espada. Pwede ba? May naisip si Yefan sa kanyang puso, at agad na tinawag si Taichu sa kanya. Matapos haplasan muli ang itim na hilt, tumibok ang puso ni Yefan. Dude, kahit nahula ko lang. Pero siguro, pwede tayong magtulungan at gumawa ng big deal. Sa simula, isang flash ng itim na liwanag ang kumikislap, na parang nararamdaman ano ang dumating, malapit lang. Mukhang hindi ka na makapaghintay. Napangiti ang bibig ni Yefan, at pagkatapos ay nagpakita ng determinasyon ang kanyang mga mata. Pumunta ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, si Taichu ay naging isang kometa, na tumagos sa kalangitan. Kaagad, sa katahimikan, ang katawan ng espada ay naging hindi mabilang na mga bituin at nawala sa paningin. Nang mawala si Taichu, ang buong mundo ng mga espada ay tila sumailalim sa isang banayad na pagbabago. Alam ni Yefan na si Taichu ay tunay na sumanib sa mundong ito at naging bahagi ng mundo ng mga espada. Higit pa rito, ito ay mahalaga pa rin, ang pinagmulan ng buhay. Sa pananaw ni Yefan, ang Taiyuan ay dapat na isang pag-iral na kinabibilangan ng pinagmulan ng buhay sa isang pantay na katayuan sa Watai. Ngunit dahil ito ang ninuno ng lahat ng mga espada, walang nag-isip ng isa pang posibilidad para dito, o sa madaling salita, walang paraan upang maisigawa ito. Ngayon, ginamit ni Yefan ang kakayahan ng lumikha ng kanyang sariling espada para makapasok si Taichu sa isang bagong yugto. Hindi alam ni Yefan kung anong uri ng buhay ang isisilang sa simula, o ito ay mabibigo at walang buhay.
Ang lahat ng ito ay magtatagal para ma-verify. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay sa tuktok ng bundok, bumangon mula sa lupa ang ilang simple at simpleng bahay. Sa unang tingin, bakit parang ang maliit na looban ng bahay ni Pangu? Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa. Hindi kaya magkatulad ang mga kagustuhan ng gumawa. Siya ay masyadong tamad na mag-alaga ng labis, at pagkatapos i-set up ang upuan, nagsimula siyang patuloy na pag-isipan ang kanyang iba't ibang mga bagong kakayahan. Sa mundo ng mga espada, ang kanyang pagmamanipula ng oras ay maaaring hawakan sa limitasyon. Gaano siya kakaya, gaano katagal ang oras ay maaaring magyelo, hanggat ang base ng paglilinang ay sapat na mataas, hindi magiging problema ang huminto sa daan-daang milyong taon. Ibig sabihin, hindi na kailangan ni Yefan ng anumang universe array para tulungan siyang magsanay na may pagkakaiba sa oras. Napakahalaga nito kay Yefan. Kailangan niya ng oras upang mapunan ang agwat sa mga matandang kreator na iyon. Kung sakali, si Yefan ay nasa labas pa rin ng mundo at nawala ng clone. May higit pa sa 3 araw sa labas, at sa mundo ng mga espada, si Yefan ay maaaring magsanay ng libu-libong taon. Kasabay nito, sa independenteng mundo na binuksan ni Simon. Simon. Si Breed, na nasugatan pa, ay sumubsob sa mga bisig ni Simon. Salamat sa pagligtas sa akin sa oras. Hinaplos ni Simon ang mahabang purple na buhok ni Breed, baby, paano ko hahayaang ma-accident ka? Unfortunately, Severin is dead. It's too underestimated. Sabi ko kanina, huwag mong bigyan ng chance yung bata. Tumangala si Breed, na nagpakita ng nag-aalalang tingin, aking kapatid, alam mo kung ano ang nangyari sa amin, paano mo ito pinaplanong ipaliwanag? Ang gwapong mukha ni Simon ay puno ng banayad ng ngiti, huwag kang mag-alala, ang babaeng iyon ay may pananagutan din sa pagkamatay ni Dumuti. Nasa iisang bangka siya sa amin ngayon, at wala siyang gagawin sa iyo. Sumimangot si Breed, paano kung gusto niyang putulin mo ako? Hindi, sumang-ayon si Simon, sa kanyang sarili, hindi niya masisiguro ang posisyon ng pangunahing Diyos ng sibilisasyong Aslan. Sa tingin mo siya at ako talaga bang dahil sa mabuting kalooban? Yung kapatid mo. Kinukuha lang sa akin ang kailangan ko. Mapang-akit na ngumiti si Bridal, kung gayon, hindi mo ako iiwan, di ba? Siyempre, totoo ka sa paningin ko. At ang babaeng iyon, si Frigga, ay palaging magiging kapalit ng iba. Tinaas ni Simon ang baba ni Bleed, sabi mo, paano ako magugustuhan ng peke? Ang mukha ni Breed ay puno ng kaakit-akit na mga ngiti, ngunit may malungkot na tingin sa kanyang mga mata, sino ka? Biglang may lumabas na exclamation mula sa hall. Saglit na natigilan si Simon, saka lang napagtanto na may ibang lahi na ang lumitaw sa sarili niyang mundo. Bigla siyang natauhan, at tumingin kay Bread, na nasa harapan niya. Isang nakakasawa na magandang mukha, na may libu-libong taong hamog na nagyelo, ay malamig na nakatingin sa kanya. Papalit, peke. Tumayo si Frigga mula sa pagkakayakap ni Simon. Bitik. Walang humpay na sinampal niya ito ng malakas at sinampal sa mukha si Simon. Kahit na hindi isang master god na magaling sa pakikipaglaban, ngunit kung tutusin, isa rin siyang sinaunang lumikha, at ang kapangyarihan ng isang palad ay direktang nagdulot ng pagdugo ni Simon. Kabanata 4,060 pumasok ka at tingnan mo. Simon, alam ko na may masamang intensyon ka sa akin, kaya hindi kita tinanggap. Ngunit hindi ko inasahan ang iyong kaluluwa, na bumagsak sa ganoong antas. Mukhang naiinis si Frigga, sa araw na iyon, sinadya mo akong ginulo at gumawa ng alibay, ngunit ginamit mo ang ilan sa kanila para patayin ang mga dumot. Hindi kita tinanong mula sa simula hanggang sa huli, ngunit ginawa mo ako ng ganito. Napagtanto ni Simon na siya ay nanlinlang at nagalit. Frigga, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Sabi ko peke ka, mali ba ako? Sa tingin mo gusto talaga kita. Inunat ni Simon ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ni Frigga. Bakit, Panginoong Hukom, papatayin mo rin ba ako? Walang takot na tanong ni Frigga. Si Simon ay tahimik, ang kanyang mga mata ay mabangis. Pagdating sa laban, hindi talaga ako ang kalaban mo, kaya mo, sabi ni Frigga. Binitawan ni Simon ang kanyang kamay, umalis ka na. Naiinis si Frigga, upang umakyat, hindi ka nag-atubiling patayin si Dumuts, na nag-aalaga sa iyo ng husto. Si Aslan ay naging isang traidor na tulad mo, talagang nakakaramdam ako ng panginginig. Pero sulit ba? Sa huli, makokontrol ka lang ng templo. Sabi ko lumabas ka. Naging kakilakilabot ang gwapong mukha ni Simon. Kumunot ang noo ni Frigg, napakarami mong ginagawa para sa may-ari ng mukha na ito. Bagamat hindi ko alam kung sino siya, masasabi ko sa iyo na ang ginawa mo ay iiwan ka lang niya. Mas malayo. Pagkasabi nun, nagpakita si Frigga sa tabi ng kapatid niyang si Breed. Sa pagtingin sa mga kamay at paa ni Breed, siya ay nakabawi sa 70-80-80. Hindi ba mahirap gumaling mula sa pinsala ni Emperor Janyi? Magiliw na ngumiti ang nobya, salamat ate sa pag-aalala mo, at salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon lang. Tapos na. Nawala ang ngiti ni Breed, what do you mean? Yun ang ibig sabihin, hindi naman ako ganoon kamura, yun nga lang, nakikipagsapalaran pa ako para iligtas ka ng paulit-ulit, kailangan ba? Sabi ni Frigg. Ate, ang kuripot mo, nakangiting sabi ni Breed. Bilang kapatid, lagi akong umaasa na mabubuhay ka ng maayos, kaya bibigyan kita ng huling payo. Ano? Bumalik ang tingin ni Frigg kay Simon. Layuan mo siya. Pagkatapos magsalita, naging starlight si Frigg at umalis.
Nang umalis ang Diyos ng kagandahan, kapwa nakatayong malungkot sina Simon at Breed sa mahabang panahon. Bakit ang aga mo bumalik? Medyo naiinis si Simon, kung bumalik si Breed kanina, hindi siya nalinlang. Ang iba pang mga kakayahan ng Diyos ng kagandahan na si Frigga ay karaniwan, ngunit ang ilusyon ay nangunguna, at kakaunti ang mga tao ang nakakakita dito. Para matulungan ka, kulang ako ng braso at paa. Gusto mo ba akong makita sa ganitong kahabag-habag na kalagayan? Galit na galit din si Breed. Ayaw niyang maging masyadong pangit sa harap ng kanyang kataypan. Sinabi ko na sa iyo kanina, huwag mong maliitin ang kalaban. Sa tingin mo ba biro lang ang layunin ng Emperor-level sword? Mas mahirap bang pumatay kaysa kay Dumb Ots? Oo naman. Kaya niyang tiisin ang sakit na higit sa 1,000 beses, subukan mo. Sandaling natahimik si Simon, at sinabing, kalimutan mo na, kayo ni Ner magpahinga muna sandali. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong kalimutan. Hindi nasisiyahang sinabi ni Breed, nangako ka sa amin na papatayin ang mga dumot, at kapag naging bagong Master God ka ng Ozlon, kailangan mo pa ring ipalaganap ang pananampalataya para sa amin sa sibilisasyon ng Ozlon. Ngayon si Ozlon ay lubos na nalilito sa batang iyon, kung hindi natin siya malulutas, ang ating mga pagsisikap ay hindi magiging walang kabuluhan. Anumang matalinong buhay ay may pagnanais. Ang Diyos ay walang pagbubukod. Nais ng pangunahing Diyos na patuloy na makakuha ng higit pang mga paniniwala at palawakin ang kanyang sariling teritoryo ng paniniwala. Hindi lamang pagkakaroon ng lakas, ngunit isang pakiramdam ng tagumpay na nagpapatunay sa iyong katayuan. Inaasahan ni Thalho na mabigyang katwiran ang kanyang sarili, hindi na kailangang isantabi ng iba, at maaaring tanggapin ng mga pangunahing halaga. Maging ang ereheng Diyos ay umaasa na matamo ang katayuan ng Panginoong Diyos, na katumbas ng pagiging, ibinalita, ng templo. Kung walang pagnanais, ang lahat ay magiging stagnant na tubig, at ang mundo ay tatayo. Gayunpaman, kapag ang pagnanais ay hindi napigilan, ito ay magdadala ng pagkawasak, huwag kang matuwa. Nakita ni Simon si Breed, na ang mga mata ay namumula, at alam na kailangan niyang mapatahimik. Paano ko siya gagawing mabuti? Umakyat si Simon at niyakap ang kaakit-akit na katawan. Huwag kang mag-alala, patayin mo lang ang batang ito, masyadong mura para sa kanya, bibigyan ko siya ng isang engranding libing. Bilang. Nagsalita si Simon, isang malungkot na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Wala pang 3 araw, umalis si Yefan mula sa ang mundo ng mga espada ay bumalik sa labas. Sa katunayan, hindi alam ni Yefan kung ano ang kanyang nilinang dito sa loob ng libu-libong taon. Hindi naman sa hindi siya makatiis. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kaharian, sa isang kisap mata, maaari itong maging kalmado sa loob ng libu-libong taon. Lumabas dahil lang may naghahanap sa kanya. Young Master, ang pinakabagong impormasyon ay nagpapakita na ang Spruce Tribe ay pansamantalang nakipag-alyansa sa higit sa kalahati ng Ozlon Tribe. Sinabi ni Nolan na may mahigpit na mukha, hindi bababa sa daan-daang Star Gods ang tinawag ng mga pangunahing tribo. Bagamat ang ilan sa kanila ay nasa wait-and-see stage pa lang, karamihan sa kanila ay iginagalang si Simon. Sa pagkakataong ito gusto mong tanggalin ang tribo ng Spruce at ang patron ni Simon, tila napukaw mo ang kanilang mga ugat. Hindi nagulat si Yefan sa resultang ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tagalabas, at si Simon ay, kanya. Nakapagtataka kung ang mga Ozlon ay matalo ang mga tambul at tambul para tanggapin siya bilang pinuno ng Ozlon. Narinig ko na ang grupo ng mga panatikong taga-suporta ni Simon ay nagtatag din ng Swordslayer Alliance. Nakangiting sinabi ni Bedige, inaaangkin nila na hanggat ang Diyos ng Espada ay nang ahas na tumapak sa tribo ng Spruce, ipagtatanggol nila ang Patronus ng dugo. Pagkatapos marinig ito, hindi napigilan ni Yefan na sabihin ng may kagalakan, mukhang napakaraming tapat na sakop ni Simon. Kung hindi nangyari ang insidenteng ito, karamihan sa mga tao sa ating tribo ng Dragon Blood Tree ay napakayaong mga humahanga kay Simon. Pagkatapos ng lahat, si Simon ang tagapamagitan ng pag-alis ni Ozlon, ang pinakamakapangyarihang tao sa sibilisasyon ng Ozlon sa kasaysayan, sabi ni Nolan. Saglit na nag-isip si Yefan, at sinabing, tipunin ng mga piling tao na maaaring pumalit at mamahala sa tribo. Sa ganitong oras bukas, ibababa ko ang Spruce Tribe at ililipat ang Temple of Cloud Summit. Ngayon na ang mga damo sa lupa ay tumutubo lahat, pagkatapos ay dapat siyang mag-ani. Oo. Tumugon sina Nolan at Bidige at pumunta upang pakilyusan ang mga tauhan. Nang iwan ni Yefan ang kanyang avatar at babalik na sana sa mundo ng mga espada, sumimangot siya. Kahit ano. Ang, Su Qingzhou, na lumitaw sa likuran niya ay walang iba kundi si Frigga. Iyan ang mundong nilikha mo, maaari mo ba akong pasukin at tingnan? Tanong ni Frigga na may malaking interes. Paano mo nalaman na ako ang nagbukas nito? Ang pagbubukas ng sarili mong mundo ay isang kakayahan na mayroon ng karamihan sa mga creator. Halimbawa, ang mundo kung saan naroroon si Simon, kung walang nangunguna sa daan, maaaring hindi mo na ito mahahanap, nakangiting sabi ni Frigga. Pagkatapos ay lumingon si Yefan at tiningnan siya ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng espada, at inakay siya ni Yefan, pakipasok. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.